Magandang araw mga ka-Money Matters. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa na namang ugali ng pusa mo. Bago tayo mag-umpisa ay pwede mo bang pindutin ang like at i-share mo na din ito sa mga kapusang mare mo, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay gawin mo na, malapit na tayo sa 100k. Simulan na natin ta. Napansin mo ba, kahit saan ka pumunta, laging may anino sa likod mo? At paglingon mo, pusa mo pala. Pero ang tanong, bakit kanya sinusundan? Lambing lang ba, o may mas malalim na dahilan? Part 1 Territory, ikaw ay pag-aari. Sa mundo ng pusa, hindi lang bahay ang teritoryo nila. Pati ikaw, kasama. Oo, para sa kanila, hindi ikaw ang may-ari. Ikaw ang pag-aari. Kaya kapag sinusundan ka nila, parang sinasabi nila, saan ka pupunta? Parte ka ng mundo ko. Part 2 Security, Safe Zone. Alam mo ba, kapag malapit sa'yo ang pusa mo, mas kampante siya. Ikaw ang safe zone niya. Ikaw yung parang, walking comfort blanket. Kaya kahit pupunta ka lang sa CR, susundan ka pa rin niya. Hindi siya clingy. Nagpapaka-safe lang siya. Part 3 Routine at Food Connection. Pero eto na, isa sa pinaka-real na dahilan. Kapag lagi mo siyang pinapakain, nakondisyon na siya na. Pag gumagalaw to, may pagkain. Kaya kahit wala kang dalang pagkain, susundan ka niya, umaasang may bonus round. Part 4 Pamahiin, Swerte. Sa ibang paniniwala, kapag sinusundan ka ng pusa, lalo na sa bahay, swerte daw yan. Ibig sabihin, may positive energy kang dala, na gustong lapitan ng pusa. Pero kapag bigla kang iniwasan ng pusa, sabi ng matatanda, may kakaiba raw na nararamdaman. Kaya next time na sundan ka ng pusa mo, huwag mo siyang itaboy. Dahil hindi lang yan simpleng lamang. Posibleng ikaw ang mundo niya. At tandaan mo, hindi mo siya alaga. Ikaw ang alaga niya.